Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang sci-fi adventure movie na The Martian na ipinalabas noong 2015. Ang bida nating si Mark Watney ay isang botanist at mechanical engineer. At sa taong 2035, nakasama si Mark sa grupo ng mga astronauts ng Mission Ares 3 na pumunta sa planetang Mars. Kailangan nilang tapusin ang pag-explore sa pulang planeta sa loob ng 31 solar. Na ang ibig sabihin ay 31 days. Dahil ang solar o sol ay katumbas ng araw sa Earth. Nang ika-18 days na nila sa Mars, may paparating na isang malakas na bagyo ngunit hindi nila inaasahang mas maaga itong darating. Kaya kailangan na nilang lisanin ang mission site. Habang pabalik na sila ng spaceship, biglang tinamaan si Mark ng lumipad na disk. Madilim na ang paligid kaya hindi nila alam saan banda bumagsak ang kasama. Tinatawag nila ang lalaki pero hindi na ito sumasagot. Nawala na rin ang signal ng suit nito kaya hindi na nila matrack ang kasama. Susubukan pa sana itong hanapin ng kanilang commander pero kailangan na rin nilang umalis dahil nanganganib na ang status ng kanilang spaceship. Kaya umalis na sila na wala si Mark. At buong akala ng mga ito na patay na ang engineer. Paglipas ng ilang oras, nagising si Mark. Nawalan pala siya ng malay ng tamaan ng disk. Nasugatan ang kanyang sikmura kaya ginamot niya agad ito pagkabalik niya sa habitat station. Kinabukasan, habang nag-video log si Mark, sinabi niya na okay lang siya kahit may sugat. Dahil nasira umano ang satellite kaya wala siyang magamit na communication para makontak ang NASA. Mabuti na lang umano at matibay ang pagka-design ng habitat kung hindi malamang patay na siya. At nakaprogram umano ang pagkain nila ng 31 days kaya mabubuhay pa din siya kahit papaano. Habang inaayos niya ang mga gamit sa station, pinalakas niya ang loob na hindi siya mamamatay sa planetang ito. Solar o Day 21, binilang ni Mark ang mga pagkain at iba pang pwede niyang magamit sa pagtira niya sa Mars. Kailangan umano niyang makasurvive hanggang sa susunod na Mars mission na mangyayari pa sa susunod na 4 na taon. Nang mag-flush siya ng CR, dito niya naisip ang isang idea. At laking tuwa niya nang makita ang hilaw na patatas na para sana sa Thanksgiving nila sa Mars. Dahil isa umano siyang botanist, susubukan raw niyang magtanim sa planetang ito na alam nilang walang tatubong halaman. Pagtagumpay umano ito, malaki ang tiwala niyang mabubuhay siya hanggang sa susunod na 4 na taon kung kailan nakaschedule ang susunod na mission ng NASA sa Mars. Nang sumunod na mga sol, inayos niya ang habitat, nilabas ang ibang kagamitan at nag-set up siya ng garden sa loob. Pagdating ng Sol 31, nagsimula na siyang magtanim ng patatas sa ginawang garden. At dahil kailangan niya ng tubig, gumawa din siya ng paraan para makalikha ng patubig. Dito niya ginamit ang kahoy sa cross na naiwan ng kasamang si Martinez. At nanalig din siya sa Diyos na hindi siya pababayaan sa pansamantala niyang pamumuhay sa Mars. Sol 36, pumalpak ang una niyang attempt sa paglikha ng tubig na muntikan pa niyang ikasunog. Sinubukan niya ulit at siniguradong tama na ang kanyang mga calculations. Sa wakas gumana na ito. At pagdating ng Sol 48, nagkaroon na ng moist ang lupa sa ginawa niyang garden. Ilang sol pa ang lumipas, may sumibol na rin sa mga tinanim niyang patatas. Nang mga sandaling iyon sa Earth, binigyan siya ng parangal para umano sa pagsasakripisyo niya sa kabutihan ng mundo. Dahil buong akala ng lahat na wala na siya. Isang araw, pinuntahan ng director ng Mars mission na si Vincent ang director ng NASA na si Teddy. Kinausap niya ang director ng NASA na bigyan siya ng ilang oras para mamonitor ang mga naiwang kagamitan ng Ares 3 sa Mars. Ngunit hindi ito pumayag dahil ayaw umano nitong masira ang pangalan ng agency kung halimbawa makita ang bangkay ni Mark. Dito niya sinabihan si Teddy na may green light na sila ng Congress na kukunin ang katawan ng astronaut sa susunod na mission ang Ares 6. Alauna ng madaling araw sa mission control ng NASA, nakatanggap ng message si Mindy galing kay Vincent. Pinapacheck nito ang coordinates ng Ares 3. Nang ikumpara ng babae ang huling larawan sa bagong kuha niya, laking pagtataka nito nang makita ang pagkakaiba ng dalawa. May paggalaw sa mga kagamitan simula Sol 18 hanggang Sol 54. Dahil dito mabilis nitong tinawagan ang director. Ngunit hindi kumbinsido si Teddy na buhay si Mark. Baka raw nagalaw lang ng hangin ang mga gamit kaya lumipat ng pwesto. Pero malakas ang kutob ni Vincent na ginalaw ang mga ito at positibong naniniwala na buhay ang astronaut.
Kaya kailangan umanong maglabas ng statement ang NASA na buhay si Mark para hindi na maghaka-haka ang mga tao. At huwag daw muna ipaalam sa mga kasama nito sa Ares 3 na buhay ito nang iwan nila sa Mars. Dinagdag pa ni Teddy na mamatay umano sa gutom ang lalaki bago pa ito ma-rescue. Nadismaya si Vincent sa narinig. Iniisip nito ang pakiramdam ni Mark na iniwan mag-isa sa pulang planeta. Simula sa Sol 70, pinag-aralan na ni Mark ang susunod na Mars mission, ang Ares 4. Inalam na niya ang mga gagawin at posibleng problema paano makarating sa landing area ng mission na ito. Ang hindi alam ni Mark, habang nag-iisip siya ng paraan sa problema niya sa equipment, minomonitor ng NASA ang mga ginagawa niya. Kaya nagsisikap din ang NASA na gumawa ng paraan kung paano siya matutulungan. Kailangan umanong mapadalhan siya ng supplies habang nag-aantay ng sunod na mission dahil kung hindi, mamamatay talaga ito sa gutom. Sol 79 na nang mag-umpisang mag-harvest si Mark sa kanyang mga tinanim na patatas. Pagka-harvest, nagtanim siya ulit para hindi siya mauubusan ng pagkain. Maya-maya lang ay naalala ni Mark ang Pathfinder, ang robot na ipinadala ng NASA sa Mars para kumuha ng mga larawan. Ngunit hindi na ito gumana simula noong 1997. Pero kinuha pa rin niya ito at isang buwan siyang naglakbay para sa Pathfinder na posible niyang magamit para makipag-communicate sa Earth. Sol 109 nang makabalik si Mark sa hub. Inayos at nag-set up agad siya ng communication gamit ang Pathfinder. Naiintindihan ng NASA ang balak ng astronaut kaya nag-set up din ito ng communication link gamit ang isang rover para makatanggap at makapagpadala ng signal sa Pathfinder. Ilang oras din ang lumipas, laking tuwa ng engineer ng tagumpay ang pag-setup niya ng Pathfinder. Masaya ang lahat na sa wakas ay nagkaroon na rin sila ng komunikasyon. Kaya tinuruan siya ng mga ito paano ayusin ang system para tuloy-tuloy na signal niya sa NASA. Dito siya sinabihan ng agency na nakaplano na umano ang rescue mission pero uunahin muna ang pag-supply ng pagkain sa kanya para makaabot siya sa Ares 4. Ngunit nang malaman niyang hindi pa alam ng mga kasamahan na buhay siya, galit na galit siya sa agency. Katwiran ng NASA ay para umano makapag-concentrate ang mga ito sa mission nila. Pero kalaunan pumayag na din si Teddy na ipaalam sa mga kasamahan ni Mark na buhay ito. At dahil dito na guilty si Melissa, ang commander ng astronaut, na iniwan niya umano ang kanyang crew. Sol 128, nang hingi ng update ang NASA paano nabubuhay si Mark sa Mars. Para umano ma-update din ang buong mundo na nakaabang sa kanyang kalagayan sa Mars. Sol 134 nang magkaroon ng aksidente si Mark sa habitat. Nagmalfunction ang airlock dahil sa maliit na butas na naging dahilan para masira ang buong hub station at food source, ang kanyang portable garden. Dismayado siyang makita na lahat ng tinanim niya ay patay na. Binalita kaagad ni Mark ang nangyari sa kanya. At dahil dito, kailangan na umanong bilisan ang pagpadala ng food supply sa astronaut. Dahil kung wala umanong gagawing action ang NASA, malamang sisihin ng mga tao ang agency sa kahinatnan ng lalaki sa pulang planeta. Isang araw, nagkaroon din ng pagkakataon si Mark at mga kasamahan na magkamustahan at mag-update sa isa't isa. Naglinis si Mark sa hub at inayos ang nasira nitong bahagi. Temporaryo niya itong tinakpan ng plastic para ma-stabilize ulit ang station. Binilang din niya ang natirang patatas kung hanggang saan na lang ito. Dahil minadali ng NASA ang pagla-launch ng food supply para kay Mark, hindi na ito dumaan sa masinsinang inspection at para umano mapadali ang proseso. Ngunit dahil dito, palpak ang launching ng food supply mission. Sol 186, nagpadala ng message si Mark sa kanyang commander para sa kanyang huling habilin kung sakali mang hindi siya ma-rescue sa pulang planeta. Nang mapanood ng China ang interview ni Teddy at Vincent sa CNN, nag-offer ng tulong ang Chinese para mapadalhan ng pagkain si Mark. At nalaman ng NASA na may isang insaktong calculations na mas mapabilis pa ang pagpadala ng supply gamit ang rocket booster ng China. Dahil sa calculation na ito, dalawa ng pinagpipilian ng NASA. Ang mapadalhan si Mark ng pagkain hanggang sa next Mars mission o ang ma-rescue ito ngayon gamit ang Hermes spaceship na kasalukuyang kinaroroonan ng mga kasamahan nito. Pero mas pinili ni Teddy na mapadalhan ng pagkain si Mark kaysa isakripisyo pa nito ang 5 pang astronauts, ang mga kasamahan ng lalaki. Ngunit nagalit ang director ng Hermes na si Mitch.
Dahil mas gusto nitong ipaalam sa mga kasamahan ni Mark kung payag ba ang mga ito na i-rescue nila ang lalaki kesa mag-antay pa ito ng susunod na mission. Kaya ipinaalam ni Mitch sa Hermes ang option na ito. Nang matanggap ito ng team, pinagmitingan agad nila ang posibleng mangyari sa kanila at ang penalty kung sakaling hindi nila susundin ang protocol ng NASA. Maya-maya ay nagdesisyon ng buong crew na i-bypass ang NASA at kukunin nila si Mark. Nang makita ng NASA na umiba ng route ang Hermes, walang nagawa si Teddy kundi panindigan ang desisyon ng mga astronauts pero sinabihan nito si Mitch na mag-resign agad ito sa trabaho pagkatapos ng rescue mission. Sol 219, nagplano na din si Mark paano siya makarating sa landing area ng Ares 4. Dito din umano siya rescuehin ng mga kasama na nasa Hermes spaceship. Nalalapit na ang pag-launch ng food supply papuntang Hermes dahil sa pag-rescue nila ngayon kay Mark. Madaragdagan sila ng 533 days sa kanilang space mission. Naging matagumpay ang pagpadala ng pagkain sa Hermes. Kaya nag-aantay na lang sila ng ilang buwan para mapalapit ang pag-orbit ng spaceship malapit sa Mars. Paglipas ng 7 buwan o Sol 461, umalis na si Mark sa hub. Dito na siya nag-umpisang maglakbay papunta sa Ares 4 landing site o ang kanyang rescue point. Sol 517, halos 2 buwan nang nagbiyahe si Mark. Sa kabilang banda, pinaplano naman ng NASA kung paano mas mapapabilis ang paglipad ng lalaki papuntang kalawakan sakay ng Mars Ascent Vehicle o MAV. Kailangang magaan umano ito para mas malayo ang aabutin nito sa space at mas mapalapit ito lalo sa Hermes. Sol 538, narating na din ni Mark ang landing site ng Ares 4. Dahil hindi siya ang magko-control ng MAV na papuntang kalawakan, tinanggal niya lahat ang pwedeng tanggalin para gaman ang maliit na spaceship. Sol 560, nag-final meeting ang mga kasamahan ni Mark sa Hermes kung paano nila isakatuparan ang buong pag-rescue sa kanya. Kailangang ma-perfect nila ang execution dahil buhay nilang lahat nakataya dito. Nang sumunod na Sol, habang kumakain si Mark, nagbilin ito ng note patungkol sa rover na sinakyan niya na ingatan ito dahil sinalba nito ang buhay niya. 10 oras bago ang pag-rescue kay Mark, nakaabang na ang buong mundo sa misyong ito. Naghahanda na rin si Mark bago sumakay sa MAV. Nang maset na ang lahat, kinumusta siya ni Commander Melissa. Dito naging emosyonal ang engineer at hindi nito napigil ang mapaiyak. At laking pasalamat nito sa mga kasama na binalikan siya. Ilang saglit lang ay nilaunch na ni Martinez ang MAV ni Mark. Habang nasa space na ang maliit na spaceship, nawalan siya ng malay. Ayon sa schedule nila, sa loob ng 39 minutes, dapat makuha na si Mark. Ngunit napakalayo pa ang initial na distansya ng sinakyan nito. Kaya dito nagdesisyon ng commander kung paano mapalapit ang spaceship sa kinaroroonan ni Mark. Maya-maya pa ay nagising na din ang lalaki. At buong mundo ang natuwa nang mag-send na siya ng feedback sa Hermes. Nasolusyonan na din ng team ang distansya niya sa spaceship pero masyado namang mabilis ang galaw ng MAV para maabot siya ng mga ito. Kaya gumawa ng paraan si Commander Melissa para makuha si Mark. Pinasabog nila ang isang panel ng Hermes para bumagal ito ng kunti habang susubukan nilang abutin ang kasama. Ngunit kahit lumabas na ng spaceship ang commander, masyado pa ring malayo ang lalaki. Sinisikap din ni Mark na makalapit sa commander. Binutasan niya sa kamay ang kanyang spacesuit para lumipad siya. Nang makontrol na niya ang oxygen sa kanyang kamay, ginamit niya ito para maitulak siya palapit kay Commander Melissa. Ala Iron Man moves daw umano ito, sabi pa ni Mark. Ngunit nang makalapit na siya sa commander, dumulas ang paghawak nito dahil sa bilis ng pag-ikot niya. Kaya mabilis siyang humawak sa harness na nakatali sa babae. Dito dahan-daang hinihila ng commander ang harness at hinawakan agad nito si Mark. Tuwang-tuwa ang lahat nang magtagumpay ang pag-rescue sa astronaut. Walang pagsidlan ang tuwa ng lahat. Buwis buhay ang rescue mission. Pagbalik ni Mark sa Earth, naging instructor na siya sa Astronauts Candidate Program ng NASA. At nasaksihan nila ang pag-launch ng Ares 5 mission. Sa lahat ng mga kasamahan niya, si Martinez lang ang muling sumabay sa bagong mission. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.